down the answer to the last decimal place in common for each measurement. Okay, for example, sa ato ang addition and subtraction. First, sa addition sa ta. So, we have here 1. Oh, wait. We have here 1, 3. Klaro ba? 1, 3, 5.621. Next, we have 97.33, and last natay 21.2163. Okay, so kani unsa man nato na siya pag-add. Okay, so anion na siya, imuhang i-copy ang pinakauna nga measurement, which is the 135.621. So unsaon naman dayon siya sunod? Okay, ngani lang siya ka-simple. Kung aha ang imuhang decimal point sa pinakaunang measurement, mao ang imuhang sundon sa imong second measurement. So kani siya naman diri ang iha measurement. So kaning 97 diri na nimo siya ibutang sa second place nga digit diri sa ubos sa 3. So diri ang 97.33. Okay. So inganaon lang nato siya pag-add or pagbutang sa ato ang mga measurement. Sa third measurement, diri gyapon nato ibutang ubos sa 9. 21.2163. Okay. Ingana lang ang forma sa ato ang pag-add sa mga measurement nato. Okay, so unsa man nato siya pag-add? So inganion nimo siya. Since 0 or wala ni value or walay digit diri sa ibabaw nga measurement o sa ikaduhang nga measurement, automatic i-bring down na nato ang 3. Okay. So sa first measurement natay 1. Sa second measurement natay 0. Kay wala man dira, so 0 na siya. Sa third measurement natay 6. So i-add na to ang 1 plus 6 equals 7. Okay. So next, proceed to dire sa 2 plus 3 plus 1 equals 6. Yes, natay 6 dira. I-add lang nato ng 2, 3, and 1 natay 6. Next, 6 plus 3 plus 2. Pila mo na siya? Naatay 11. Yes, very good. 11. Na. So, i-copy po nato ang ilahang decimal points. So, diri na ito ibutang. I-bring down po ng decimal point. Next, i-add na to. 1 plus 5 equals 1 plus 5 equals 6 plus 1, 7. So, 7 plus 7 equals 14. Very good. 14. Carry 1 upon. So, 3 plus 1 equals 4 plus 4 plus 2 plus 9. Naatay 15. Very good. We have 15. So, muna siya. I-add mo ang 1 plus 1 equals 2. So, muna niya ang ato ang answer or muna niya ang answer ani nga measurement. Inganiwan mo siya pag-add. But, dili lang dira mahuman. Kaya ato man pangitawan asa ang significant ani nila. Significant figure ani nga measurement. So kani, since wala naman ni wala na digit diri 3 ra, wala, so blanco ang second measurement na to og first measurement, wala siya wala digit dira or 0, 0, so dili ni siya counted kaning 3 na to. Matawag ni siya uncertainty. Wa ta kabalo it's 4 ba na siya, 2 ba na siya, 0, basta mo na siya tong uncertainty. And for second row or diri sa 1,000 place na to, digya pa na siya matawag nga significant. Kay sa second measurement na to, wala may value diri, walay value. So 0 na siya, walay value. So kaning 6 and 1 matawag na siya uncertainty lang gihapon.
So, mag-start ato ang significant figure diri na sa last common. Again, sa last decimal place in common for each measurement. So, kani, naa naman ta sa first measurement na to, nanay 2. Sa second measurement, nanay 3. Sa third measurement, nanay 1. So, naa na siya mga common. Na siya common. So, dira na dayon mag-end ang atong kuan. Ang atong, muna na siya ang significant figure sa ani nga measurement. So, ang final answer is 254.1. So, instead nga 6, atong ibutang, di ba? 1, 6. Pero ang gisundan man is 7. So, 7, di ba? Higher than 5 or 5 pataas, i-add na to na siya sa gisunda o sa left side nga number. Sa left side nga number. So, ato siyang i-add. So, 7, mag-add tag 1 dire. So, mahimo na siyang 7. So, atong final answer is 254.17. Okay, so, medyo complicated kayo kani nga example. So, tagaan ta mo og simple nga example. I'll be back. So, wait lang. So, I'll be back. Ubus load. 25.7. Four, two, three, one, three. Okay, so let's have another example nga mas dali ninyo sabton. Ay hana din ta mo proceed aning nga taas kay nga sample. So kanisa first. Okay. Let's have okay, so let's have 4.231 plus 3.51. Okay. This one. Ato ning i-follow gyapon ang ilang niyon gyapon ang pamaagi nila, okay? The decimal point, timanan ang decimal point dapat na align siya sa ikaduha nimo nga measurement. So 4.231 then 3.51. Okay, so i-add na to siya. 1, bring down the 1. 3 plus 1 equals 4. 2 plus 5 equals 7. Yes. Bring down po na ito kapil ang decimal point niya. 4 plus 3 equals 7. Okay. Again, unsa kong gingon sa inyo ha ganina? Kaning 1 kay mao siya ang uncertainty nato. Kay wala na may value diri sa ubos. Wa siya common diri. So matawag nato na siya og uncertainty. Wa ta kabalo og 2 ba na siya? 0 ba na siya? So, dili na siya counted. So, diri ta mag-focus sa 3 and 1. So, na siya last decimal place in common for each measurement. So, naa sila 3 and 1. So, dira na mag-end ang ato ang answer. So, ang iyang final answer is 7.74. Yun na ang final answer na to. So, let's have another example na pod para mas masabtan yun ninyo. Asa naman na? Sige, dali na lang butang. Makita pa ba? Okay. 2.36 plus 5.4. Kita pa ba? Okay. So, 2.36 plus 5.4. Okay. So, bring down the 6. 3 plus 4, 7. 2 plus 5 equals 7. So, dili pa na mga itong final answer. Okay, again, uncertainty na to ni siya. So, wala ko na siya. Dira na
So 3 ug 4 dira na magsugod ang ato ang answer, or mo na siya ang last decimal place in common for each measurement. So atong final answer again, press ani 7.7. Pero kay up man ni siya 5 pataas man ning 6, so mag-add ta dito sa left. Mag-add ta dito sa left side sa ilahang digit diri. Mag-add ta diri sa 7 o 1. So ang atong final answer is 7.8. So muna siya ang ato ang final answer. Muna siya ang significant figure sa calculation sa addition. Okay, so nasabtan na ba? Okay, wala na yung mga pangutan na about sa addition? Okay, very good. Let's proceed to subtraction. Okay, for subtraction, kay ganina kay addition man to, karang subtraction na punta. Pag minus. Okay, so our example, 3.542 minus 2.1. Okay, maklaro ba? 3.542 minus 2.1. Okay. So, same process ra siya ganina sa ato ang addition. Ang kalhayan lang is mag-minus ta diri dito kay mag-add man ta. So, same process lang. Again, 3.542 minus 2.1. Hindi yun na malimot ha, nga dapat naka-align ang iyang decimal point. Okay, so bring down the 2 and 4. So, wala man tayo ma-minus dira sa ubos kay 0, walay value, walay digit dira. So, 5 minus 1 equals 4. Bring down the decimal point. 3 minus 2 equals 1. So, dili gyapon na siya ang final answer. It's because unsa gali no? Kinsa maka-answer ani? Okay, Mr. Gamorot, can you please answer or ihatag ang final answer ani? Again, 1.4. Okay. 1.4 ang final answer ani. 1.4. Nga naman, it's because 2 ug 4 uncertainty na to na siya sa atong measurement. Kaya wala man siya diri, walay value sa both sa second measure, so wala dili ta sure ug unsa gyud na siya nga mga digit. So proceed ta diri sa 5 and 4. So naa siya dira ang last decimal place in common sa measurement. So 5 and 4. So dira na to na slash natin ana. So muna niyo 1.4, di ba? Maghatag ta og 1 or like mag-add up ta dito sa left side sa number diri o 5 pataas siya. But this one 4 man siya, ubos siya sa 5. So dili na to siya pwede mahatagan og 1 dito sa left side. So magpabilin siya nga 1.4. Okay, na-gets ra ba? Sa yun, did kayo siya sabton ang addition and subtraction. Okay? No more question na? Na-gets na ba sa tanan? Ang addition and subtraction? Okay, very good. Kaya naminaw gud mo. Unya, mag-prepare mo. Kaya natay quiz and dapat yun nga maminaw gud mo o tarong. So now, let's proceed to division and multiplication. Okay, for multiplication, we have 8.4 times 5. 4 times 5. Okay. So, kani, since multiplication na ta, no need na nga inganhin na to. So, dili na siya necessary nga ato pa siyang i-follow sa decimal points ang multiplication process. So, inganhin na nato siya. 8.4 times 5. Idiritso na nato siya o multiply. So, the answer is 42. 42. So, ang pagkuha na to sa iyang significant na ani is pangitaon na to asa ang less nga significant figure. So, in here, 8.4 naa siya 2 significant figure. Sa 5, naa na siya only 1 significant figure. So, dapat, ang atong answer ng 42, mahimo siyang 1 significant figure. Nga kaning 42 baya kay duha ba na siya, non-zero sila duha. So, 2 significant figure na siya. Unsaon man nato siya para mahimo siyang
mahimo siyang 1 nga significant figure. Okay, ato siyang i-round off. Or, i-round off ba? Or round off? Ano ba? So, 42. So, ang 2, ubos man siya sa 5. So, dili nato ni siya ma-add. So, ang atong final answer ani is 40. I-round off nato siya. Ay, no. Ato siyang i-minus para muwa na to siyang 0. Kay, aron mahimo siyang 1 significant figure. So, kaning 40, 1 significant na lang siya. So, mahimo na siyang 1. So, yanin na siya. Kung 43 man gani ang answer lang gyapon na ng, kung 43 siya, ang answer gyapon na 40. Pero, og 46 gani na siya, ang answer ana kay 50. Kaya atong pangitaon man na is asay mas duol nila. So, ang 42, duol man siya sa 40. So, ang 56, duol na siya sa 50. Kung siya mas duol, dito siya mupadulong. Ana na lang. So, dito siya mupadulong. So, another example, para mas masabtan pa yun ninyo. Okay. For the next example, 279 times 83. 83 na siya. So, unsa man ani? Please, kan pag-calculate mo dira para makasabay mo sa atong discussion. Okay? So, yung answer, 23, 7. Okay. Muna ang answer na to, 23,157. So karon pangitaon na pud nato ang ilahang less significant figure. So diri sa pinakauna nga number or nga measurement natay tulo ka significant figure. Sa ikaduha nga measurement natay duha ka significant figure. Natay 2 significant figure. So kani nga answer nato himuon nato siya nga mahimo rang 2 significant figure. Okay, so diri dapat na siya diri sa decimal. Muna siya siyang 2 significant figure. Isa na? No pa. Okay, so ato siyang himuon og 2 significant figures. So, kani siya, siya mas duol nga value. Siya mas duol. So, diri man dapat mag-stop, no? So, 23, ito lagi po na yung kuan. 1 man ni, so wala siya kaabot og 5. So, dili tama ka-add dire sa iya ha. So, 0, 0, 0 na nato na siya. So, kana. Nanatay, sa kaning answer, nanatay 2 significant figure. Okay, nagets ra ba ninyo? Mura siyang kuan sa nearest value niya ba? Wala palo. Gani. Wala na nung So, yung nearest value, which is ang 23,000. So, doldoro siya sa 23,157. But, if ang answer man gani kay 23,768, if kaniya man gani ang iyahang answer, then, ang atong answer ana is 24,000. So, mahimong 24,000. Kaya ang 7, higher man siya sa 5. So, mag-add ta diri 1. So, kana sila ma-0-0 na siya. So, nanatay 2 significant figure. So, inganihon lang ang multiplication. So, nakasabot ra ba? Ang tanan? Again? Walay question or clarification? Okay, very good. So, now let's proceed to division. Okay, maghatag pa ko og another example para mas masabtan ninyo about sa rounding to the nearest value niya. For example, dali na makla, ano pa ba?
Okay, so we have 3. Wala na siya. We have 3, 4, 7, 1, 8. So, ito siyang ilan off sa 1 significant figure. So, ayang probably answer ani. Okay? 3, 0, 0, 0, 0. 30,000. Kaya ang 4 ngayong gisundan, kaya ang 4, lowest man siya sa 5, so dili siya. So, ma-remain siya nga 0. Ma-remain lang nga 3. So, mahimon silang 0 tanan. So, 30,000. So, nana siya 1 significant figure. So, kung i-run out po nato siya into 2. To 2 significant figure. So, maunsa man siya. So, dili na po ta mag-base sa 34. So, ang 7, higher man siya sa 5. Higher siya sa 5. So, mag-add ta dito sa left nga digit. So, 34 man ni siya. So, instead yung 34, mahimo na siya og ansa? Kinsa maka-answer ninyo? Mr. Gamorot? Okay, mahimo na siya 35,000. So, mahimo na siyang 35,000. Okay? Dako man ang 7. Higher siya sa 5. Next, kung sa third, kung ano po ta, significant figure. So, diri na po ta sa 7. So, 1 man eh. So, lower siya sa 5. So, ma-remain siya nga 34,700. Okay. So, next, diri na po ta sa 4 significant figure. Na, same magud ang process nila. So, significant figure, again, kani, 1 siya, pero ang nagsunod, ay yang gisundan, or ang nagsunod niya kay 8 man, higher sa 5, so mag-add. So, 34,720. So, muna siya ang answer. Okay, so nasabot na ba ang rounding to the nearest value niya? Okay, good. Okay, for the division, example, 32.6 divide 2.8. So, imo na siyang i-divide. Okay, so the total ani saya ha. Kung imo na siyang i-divide, ang answer niya is 11 6. Okay. So, again, imo na siyang ilinya gyapon ha. Imo ha siyang kuan ang decimal point nila duha. Kung ingani-on ang process. I mean, two process man ang kuan, two process ang to ang buhaton. Okay, for division, here are the example. So, muna siya 32.6 and 2.8. So, muna siya, imo na siyang i-divide. So, yung answer is 64286. So, kani siya, na siya 3 ka significant figure. And this one, na siya 2 significant figure. So, again, dito ta sa last nga, sa pinakagamay og significant figure mag-base. So, dito sa 2 ta mag-base, 2 significant figure niya. Kani daghan na kani. Pila ni ka significant figure? 7. So, dirita sa 11. Dira ta mag-base sa atong 2 significant figure. Ginina sa akong pag-rounding, di ba? Gituloan ta mo sa pag-round to the nearest value niya. So, 11. Dirita. Nya ang 6, higher than 5. So, mag-add na po ta og 1 diri sa 1. Mag-add og 1 diri sa 1. So, mahimo na siya og 12. So, ang atong final answer is 12. Muna siya. Ingana ra gyud kadali ang division. So, another example. 64.6895 divided by 12.145. Okay. 464.6895 divided by 12.145. So, ang yang answer is 38.26179,498.
So mo ni siya ang iyang answer. Pero dili pa na siya ang final. So tan-awa na pud nato diri ug tan-awa na pud nato diri kung asa ang pinakagamay nga significant figure. So ang pinakagamay nga significant figure is kani. Na siya 5 ka pila ka ni significant figure? Okay, na siya 5 ka significant figure. So kani siya himuon nato ni siya nga mahimong 5 ka significant figure. So asa man ta? 1 2 3 4 5. So dirita sa 1 kani. Dirita sa 1 magkuan. So ang yang final answer 38. Who can give the final answer? Okay, Miss Hinlog? Okay, 38.262. Ngano man nahimo siyang 2? It's because ang 7 higher than 5, taas siya sa 5, muna mag-add og 1 sa ibabaw. So mahimo siyang 2. So muna ni ang final answer sa ato ang division. So sa atong addition, subtraction, same silang duha. And for multiplication and division, same pud ang ilahang process. So nasabtan ra man niyo tanan ang calculation, the significant figure in calculation, nasabtan na ba tanan? Okay, very good. Wala na ba yung mga pangutana ka? Mag-proceed ta sa atong activity. Okay, very good. So, mag-proceed na ta sa itong... Okay, for our activity, we have here the dartboard. So, nani siya, naiupat ka dartboards. And then, naa siya yung mga arrow niya. So, muna siya ang mga arrow. Or kato itong ilabay. So, moto siya. Muna siya ang mga arrow niya. So, I want you nga, ansiran ninyo siya with, ang inyong ansiran is upat ragid niyong pilayanan. It's either high accuracy with low precision, or low accuracy with high precision, or low accuracy with low precision and high accuracy with high precision. So for example, kani, pero dili mo yung answer ha, example lang. So kani siya nga picture, maingon nato ni siya nga high accuracy with low precision. So yan na ang yung answer. Since ganina nakabalo na mo og asay accuracy, unsay difference sa accuracy and precision. So makabalo na mo unsa uni pag-answer. So kani nga activity para ma-enhance ang inyong learning atong accuracy and precision. So mo ni siya. So tagaan lang ta mo og 10 minutes to finish this activity, and then i-collect na nako inyong paper. Okay, timer starts now. Okay, all done? Okay, good job everyone. So, please pass your paper diri sa table kay later on ako na siyang i-check. Okay? So, now let's proceed to another activity or individual individual assessment. So, ako alang i-flash diri ang inyong ansiran sa ato ang PowerPoint. Okay, for our final activity, get ready to team up. We'll split into 3 groups, and each group will rotate through station set up around the classroom. So, each station will challenge you with different tasks. The group that shows the most skill and earn the highest score will be crowned the champion, and they'll walk away with a prize. So, for the station 1, ang inyong buhaton is the significant figure challenge, 30 points. The instruction: determine the number of significant figures in each of the following numbers. You cannot move on to the next station until you complete this task successfully. Note: you have 2 attempts to answer correctly. If you don't answer correctly within those attempts, you'll still be able to move on to the next station, but you'll receive fewer points or 0 points. Station 2, the dart game. So the instruction: only 4 students per group will participate in this round. The remaining students will record the result and answer a question about the accuracy and precision of the throw. So kada isa na ako'y giandam diri nga board, yun tinuod nga board, and naay dart. So kada isa ninyo motira mo. So upat ka buok naay motira mo. Dayon ang katong nabilin mo siya ang mo record sa mga nakuha dito nga if higher accuracy and low precision ba, same sa atong previous activity. So nga to na siya kani real nga nagyod nga kamo motira sa dartboard. Okay, for station 3, calculation using significant figures.
40 points. Instruction: this is the final challenge. Here, you'll need to complete the calculation and get correct answer. Once you have it, race to the front and shout, "Darna." The teacher will then review your work, will announce the winner later, and the champion will receive a reward. So, again, perform the following calculation ha: addition, subtraction, multiplication, and division. Report your answer with significant figures. Remember, when adding or subtracting, look at decimal places. When multiplying or dividing, look at significant figures. Okay? So, we'll give you, I think 20 minutes to finish this activity. Okay? Start. Okay, all done? Oh my God, I can see nga nalingaw jud kaayo mo sa atong activity, and I hope nga nag-enjoy mo, at the same time naka-learn pud mo sa ato ang gibuhat nga activity karon. Okay? To wrap things up in any field that relies on measurement, understanding accuracy, precision, and significant figures is essential for interpreting data and ensuring reliable results. So, scientific measurement can be viewed as a process of balancing closeness to truth or accuracy with consistency of repeated attempts, the precision. So the concept of significant figure help us communicate the level of confidence we have in the digits of measurement. By focusing on this core idea, we can improve the trustworthiness of our measurements in any field that requires them. So, alright everyone, to see how well today's lesson went, we'll do a short assessment to check your understanding. This will help me see if the discussion and activity were clear and help you learn the important concepts. Okay? So, nakoy gi-prepare diri nga answer sheet. Nakoy gi-prepare diri nga answeranan ninyo. Dayon, no need na para magsulat mo. So, ako raning ipasa-pasa dira. So, pwede ko pass sa likod. Okay, so mag-answer mo ana 15 minutes lang. Then ako nang i-collect, kay ako nang i-record, kay mo na siya ato ang quiz for today. Okay? Sige, go. Okay, all done na? Mananambatanan? Okay. Miss Gamorot, can you please collect all the paper? And ibutan rin sa table, please. Okay, thank you so much. Okay, for our assignment, think of a situation in your daily life where understanding accuracy, precision, and significant figures would be helpful. Explain your answer. So, 15 points na siya ha, and additional 5 points for a clear and relevant example. So, that's all for today's lesson, and I hope nga daghan mo na-learn og nalingaw mo, nag-enjoy mo sa ato ang class interaction sa atong discussion ana. So I hope nga madumduman ninyo ang ato ang lesson karon, kay helpful kayo na puhon like mag-exam na ta. So thank you guys for participating in my class og sa inyohang pagpaminaw sa ako asa. Thank you so much.